Alam mo, Susan, nagiging fashion statement na rin ang pagpapabutas ng tenga, ha? Oo nga, parang nga, no, Kuya Kim, ay ang daming ganyan eh. Pero anumang body modification, Kuya Kim, di ba? Dapat eksperto ang gumagawa niyan. Abay, tama yan. Susan, dahil baka hindi nyo inaasahan ng simpleng pagpapabutas, maaari palang maging dahilan ng pagkawala ng malay. Aba? Yan ang buwan naman ng kwentong inalam ni Oscar Oida. Para kumpleto ang aura, hindi raw nawawala ng suot na hikaw ang 22 anyos na si Chanel. Mapaanong disenyo at laki, caring-carry raw niyang suotin. Pero tila nadala si Chanel ng magpabutas o piercing sa kanyang tenga dahil bigla raw siyang nanghina at hinimatay. Chanel, naririnig mo kami? Anyari? Setyembre nitong taon nang magpa-pierce ng tainga si Chanel. Hinintay ko po yung birthday ko para, alam mo yun, magkaroon ng milestone, ganon. Ay, sa birthday ko, magpapa-piercing na ako para meron akong something new. Kasama ang kanyang pinsan, pumunta si Chanel sa isang accessory shop sa mall. And kaya po namin pinili doon is, mura lang siya kasi gun piercing po yung ginamit. Gamit ang piercing gun, mabilis na ilagay ang mga hikaw sa second and third lobe ng tenga ni Chanel. Pero matapos ang ilang minuto, ang saya biglang napalitan ng kaba at pagkahilo. Pumipili pa kami ng earrings para sa pinsan ko. Habang pumipili kami, nakapagsalita pa ako sa pinsan ko na parang binahihilo ako. Si Chanel nawala ng malay. Chanel, naririnig mo kami? Huwag kang matulog, ha? After po nun, parang may namamalayan pa ako na nilalagay ako ng security guard sa wheelchair. Pagising ko po, nasa clinic na ako. Ayon sa emergency medicine physician na si Dr. Antonio Tabang, normal na reaksyon daw ng katawan ng pagkahilo at pagkawala ng malay sa mga nakabibiglang pangyayari. Ang tawag dito ay vasovagal syncope. It can be serious or not kasi usually most common naman harmless naman yan. It takes few seconds and few minutes na siya balik to recovery. Sugat ang isa sa mga posibleng trigger o dahilan kaya biglang bumaba ang heart rate at blood pressure ng katawan. Ang epekto nito, kulang ang dugo na dumadaloy sa utak at maaaring magresulta sa pagkahilo at pagkakahimatay. Sa kaso ni Chanel, nakakaramdam daw siya ng pagkahilo pag nasusugatan o tinuturukan ng injection. It's harmless usually yan sa maganyan edad na. Baka mamaya nag-bradycardia siya, bumabagsak yung heart rate. So that is medyo alarm tayo dyan. Wala naman daw long-term effect sa kalusugan ang pagkahimatay. Pero dapat masuri ang pasyente kung napapadalas ang ganitong pangyayari. Para sa body piercer na si Christian, mas mabuti raw na gumamit ng sanitized needles kaysa piercing gun. May chances na pag may spring, pagpitik, mag-lock, hindi mo siya basta-basta mahugot. Ang needle, napakatalas niyan. Kumbaga, pag tusok mo, diretso na siya. Malinis yung butas. Pag piercing gun, sobrang impact. Kasi hindi siya matalas. Tapos yung impact ng lakas ng gun, nakaka-trauma sa tenga. Bago sumailalim sa piercing, double sanitation daw ang kanilang ginagawa. Ang customer, pinasusot ng hairnet para hindi maging sagabal ang buhok sa parte ng tainga na bubutasin. Importante rin na bago ang karayom na kanilang gagamitin. Medyo naramdaman ko syempre. Pero hindi naman siya masakit hanggang na ipasok na yung piercing. Ang pagpapapierce sa iba't ibang parte ng katawan, kadalas ay self-expression o kay bucket list ng ilan. Pero tandaan na dapat maging maingat at huwag itaya ang kalusugan kung susubok ng mga bagong paraan. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong dapat alam mo.